Alam mo ba kung gaano karaming oportunidad ang nasasayang dahil lang sa hiya? Yung gusto mong magsalita pero hindi mo magawa. Gusto mong lumapit pero nanlamig ang kamay mo. Gusto mong ipakita kung sino ka pero parang may bumubulong. Hindi ka sapat. Kung sawa ka na sa pagiging mahiyain, kung gusto mo nang maging confident kahit kinakabahan ka pa rin, ito ang video na para sa'yo. Sa loob ng ilang minuto, malalaman mo ang 8 simple pero epektibong paraan para unti-unting palitan ang hiya mo ng tiwala sa sarili. At hindi ito inspirational lang, practical to. Pwedeng simulan mo agad pagkatapos ng video. Number 1, intindihin ang pinagmumulan ng pagkahiya. Ang unang hakbang sa pagbuo ng kumpiyansa ay hindi agad ang gawin mo lang o labanan mo lang, kundi ang mas malalim na pag-unawa kung saan talaga nanggagaling ang hiya. Dahil ang pagiging mahiyain ay hindi lang simpleng ugali na basta mo na lang iwawaksi. Madalas, ito ay ugat ng mga karanasang hindi natin agad napapansin. Mga alaala, paniniwala, o paulit-ulit na pakiramdam na naipon sa loob natin sa pagdaan ng panahon. Minsan, hindi mo agad alam kung bakit ka kinikilabutan sa ideya ng pagtayo sa harap ng tao o pagsasalita ng opinyon mo. Pero kapag huminto ka at pinakinggan mo ng buo ang sarili mo, mapapansin mong may mga takot, pagdududa at boses sa loob ng isipan mo na paulit-ulit sinasabi, "Wag na lang, baka pagtawanan ka," o "Hindi ka sapat." At doon mo marirealize na ang hiya ay hindi lang basta emosyon. Isa itong reaksyon sa mga dati mo nang naranasan at mga paniniwala mong dala-dala. Kung nauunawaan mo na ang ugat ng pagkahiya mo, nagkakaroon ka ng kapangyarihan. Kasi imbis na kalabanin mo ang sarili mo at piliting magbago agad, nagkakaroon ka ng space para maging mahinahon, maunawain at mas mapagpasensya sa sarili. Mas madali mong matatanggap na ang pagiging mahiyain ay hindi ibig sabihin na mahina ka o kulang ka. Isa lang itong bahagi mo na humihingi ng pansin, pag-aaruga at paghilom. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa pilit, kundi sa pag-unawa. Number 2, mag-practice ng positive self-talk. Ang confidence ay hindi lang nakikita sa panlabas. Nagsisimula ito sa kung paano mo kausapin ang sarili mo sa loob. Sa bawat araw na gumigising ka, may boses sa loob mo na nagsisimula ng magsalita. Minsan tahimik lang ito, pero malakas ang epekto. Kapag ang boses na yan ay punong-puno ng duda, punong-puno ng takot at pangungutya, para kang may kakamping laging sumisira sa'yo. Pero kapag natutunan mong gawing positibo ang tono ng inner voice mo, doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Hindi ito tungkol sa pagiging delusional o pagpapanggap na okay ka kahit hindi naman. Ito ay tungkol sa pagpili ng mas maayos na paraan ng pagtingin sa sarili mo. Sa halip na paluin mo ang sarili mo sa bawat pagkakamali, matutunan mong magpakita ng kabaitan. Kapag natuto kang pakinggan ang sarili mo bilang isang kaibigan at hindi bilang isang kaaway, unti-unti mong mararamdaman na may kakampi ka. At ang kakamping yon ay ikaw mismo. Ang totoo, hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa labas. Pero kaya mong kontrolin ang narrative na binubuo mo sa loob. At ang narrative na yan, ang kwento na sinasabi mo sa sarili mo araw-araw, ay may kapangyarihang baguhin ang kumpiyansa mo, ang pananaw mo, at ang direksyon ng buhay mo. Kaya ang unang hakbang sa pagbuo ng confidence ay hindi laging visible sa iba. Hindi ito agad makikita sa kilos, sa boses, o pananamit. Minsan, ito ay nagsisimula sa tahimik na desisyon. Ang desisyong huwag nang insultuhin ang sarili sa isip. Ang desisyong pumili ng mas maayos na salita. Ang desisyong suportahan ang sarili mo sa bawat hakbang kahit nagkakamali. Ang positive self-talk ay hindi one-time fix. Isa itong habit na binubuo araw-araw. Pero habang paulit-ulit mo itong ginagawa, napapalitan ang mga dating nakasanayang self-doubt ng tiwala. Hindi agad-agad, pero sigurado. At darating ang araw na mapapansin mong mas malakas ka na.
Hindi dahil wala ka ng takot, kundi dahil alam mong kaya mong harapin ang takot na yan kasama ang sarili mong suporta. Number 3, gumawa ng maliit na hakbang araw-araw. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi umaangat ang kumpiyansa ng isang tao ay dahil iniisip niyang kailangan niya munang maging malakas, kailangan niya munang maging matapang, o sobrang galing bago siya kumilos. Parang iniisip natin na dapat buo na ang loob bago tayo humarap sa mundo. Pero ang totoo, kabaligtaran ang nangyayari. Hindi confidence ang kailangan bago kumilos, kundi aksyon ang kailangan para mabuo ang confidence. At ang aksyon, hindi kailangang malaki agad, hindi kailangang pasabog, hindi kailangang perfect, at hindi kailangang pansinin ng iba. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na galaw na inuulit araw-araw. Mga hakbang na minsang parang walang dating, pero sa totoo lang, sila ang bumubuo ng pundasyon ng matibay na loob. Kapag pinili mong kumilos, kahit konti lang, araw-araw, may nababago sa'yo. Unti-unti, natututo kang harapin ang kaba. Natututo kang makinig sa sarili mo. At hindi lang sa boses ng takot o duda. Napapansin mo na kahit hindi ka pa perfect, may nagagawa ka pa rin. At sa bawat araw na pipiliin mong kumilos, kahit maliit lang, parang may naidadagdag na sa isang piraso ng tiwala sa sarili mo. Sa simula, hindi mo agad makikita ang resulta. Minsan, mararamdaman mong parang walang nangyayari. Pero ang hindi mo alam, may binabago na pala sa loob mo. May hinuhubog, may pinatatag. At pagdating ng panahon, magugulat ka na lang na ibang-iba ka na pala. Hindi dahil sa isang malaking bagay, kundi dahil sa mga maliliit na hakbang na hindi mo tinalikuran. Kaya wag mong maliitin ang galaw na di halata. Huwag mong baliwalain ang araw na akala mo'y walang kwenta. Dahil ang tunay na kumpiyansa ay hindi sinisigaw. Ito'y hinihimok, pinipili, at pinapatatag sa bawat araw na lumalaban ka. Number 4, maghanda at mag-practice. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit tayo kinakabahan o nawawalan ng kumpiyansa ay dahil sa pakiramdam nating hindi tayo handa. Yung tipong may pagkakataon na sana tayong magsalita, magpakita ng galing, o ipakita kung sino talaga tayo. Pero umatras tayo dahil parang hindi pa tayo ready. At alam mo kung bakit ganon? Kasi totoo nga, hindi pa talaga tayo handa. Ang confidence ay hindi lang basta damdamin. Ito ay resulta ng paghahanda. Kapag pinaghahandaan mo ang isang bagay, binibigyan mo ang sarili mo ng mas solidong basihan para tumindig ng buo ang loob mo. Iba ang epekto kapag alam mong pinaghirapan mo ang isang bagay. Mas panatag ka, mas matibay ang loob mo, at mas may dahilan kang maniwala sa sarili mo. Ang practice, sa kabilang banda, ay parang muscle memory ng confidence. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, kahit kabado ka, mas nagiging natural ito sa'yo. Hindi na siya kasing bigat o kasing intimidating tulad ng dati. Ang mga bagay na dati mong iniiwasan, unti-unti mong haharapin. Ang dating kinakatakutan mo, magiging bahagi na lang ng routine mo. Hindi mo kailangang maging expert agad. Pero kapag ikaw ay naghahanda at nagpa-practice, kahit simpleng progress lang ang makuha mo, sapat na yon para lumakas ang loob mo. Dahil alam mong kahit papano, gumagalaw ka. Gumagawa ka ng hakbang. At ang bawat hakbang na yan, kahit maliit, ay nagbibigay ng dagdag na tiwala sa sarili mo. Minsan, akala natin wala tayong confidence kasi mahihain lang talaga tayo. Pero ang totoo, kaya tayo walang confidence ay dahil kulang tayo sa paghahanda at pagsasanay. At kapag pinili mong paglaanan ng oras ang practice, kahit paulit-ulit, kahit nakakainip, kahit nakakapagod, darating ang panahon na ang mga bagay na dati mong kinatatakutan ay ikaw na mismo ang maghahanap para gawin yon. Sa huli, ang confidence ay hindi hinuhugot sa hangin. Ito ay pinagbubuhusan. At sa bawat pagkakataong pinipili mong maghanda at mag-practice, pinapalakas mo ang paniniwala mo sa sarili mo. Hanggang sa tuluyan ng mawala ang takot at mapalitan nito ng kumpiyansang galing sa sariling pagsisikap. Number 5, iwasan ang comparison game. Isa sa pinaka nakakasirang bagay sa self-confidence ay ang habit ng pagkukumpare ng sarili sa ibang tao.
Minsan hindi natin namamalayan, pero automatic na natin ginagawa. Lalo na sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay nasa social media. Isang swipe lang, makikita mo na agad ang achievements ng iba. Ang galing nila magsalita, ang ayos ng itsura nila, ang dami nilang kaibigan, ang layo na ng narating nila. At habang tinitingnan mo yon, unti-unti kang nilalamon ng pakiramdam na parang ikaw na lang ang hindi enough. Ito ang nakakalungkot. Kapag paulit-ulit mong kinukumpara ang sarili mo sa iba, para mong sinasabi sa sarili mong hindi ka sapat, kahit wala namang basihan. Unti-unti mong kinakain ang tiwala mo sa sarili. Hindi dahil wala ka talagang kakayahan, kundi dahil ginamit mo ang pamantayan ng ibang tao para sukatin ang sarili mong kwento. At kapag ganun ka palagi mag-isip, kahit anong galing mo, palaging may kulang. Palaging may mas maganda. Palaging may mas mahusay. At sa huli, mapapagod ka. Mauubos ka. Ang totoo, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang timeline, sarili-sariling laban, at natatanging kwento. Pero kapag nahulog ka sa comparison game, parang binubura mo yung halaga ng sariling progreso mo. Hindi mo na napapansin yung mga tagumpay mong dati mong pinangarap. Hindi mo na napapansin kung gaano ka nakalayo mula sa dating ikaw. Ang natitira na lang sa isip mo ay kung gaano ka hindi katulad ng ibang tao. Kaya kung gusto mong buuin ang kumpiyansa mo, isang malaking hakbang ang bitawan ang pagko-compare. Kasi habang ginagawa mo yan, parang sinasabi mong hindi valid ang sariling proseso mo. Pero once na in-embrace mo na iba-iba tayong lahat, iba-iba ng pace, ng passion, ng pinanggalingan at ng pangarap, mas magiging maluwag ang pagtingin mo sa sarili mo. Mas matututo kang ma-appreciate ang growth mo. Kahit hindi siya flashy o perfect, doon unti-unting lumalalim ang confidence. Hindi dahil gusto mong makipagkumpetensya, kundi dahil natuto kang kilalanin at tanggapin ang halaga mo kahit walang comparison. Number 6, ayusin mo ang iyong posture at body language. Alam mo bang minsan, hindi lang sa iniisip mo nanggagaling ang confidence, kundi sa mismong katawan mo. Oo, ganun ka-powerful ang posture at body language. Bago ka pa magsalita, bago ka pa magpakilala, bago mo pa masabi ang gusto mong sabihin, nagsasalita na ang katawan mo para sa'yo. At kung anong sinasabi mo, naaapektuhan hindi lang ang tingin ng ibang tao sa'yo, kundi pati na rin ang tingin mo sa sarili mo. Kapag bagsak ang balikat, yuko ang ulo, at maliit ang galaw, pinaparamdam nito sa utak mo na dapat kang magtago, dapat kang mahiya, dapat kang matakot. Para bang sinasabi ng katawan mo na hindi mo kayang humarap o makipagsabayan. At ang nakakalungkot, kahit hindi ka naman talaga duwag, napapaniwala ka ng sarili mong kilos na ganun ka. Pero baliktarin mo yan. Kapag inayos mo ang katawan mo, tuwid ang likod, taas ang noo, at bukas ang kilos mo, may kakaibang nangyayari. Parang biglang nagiging mas alerto ang utak mo. Parang may sinasabi kang, handa ako, kaya ko to. Kahit may kaba sa loob, kahit hindi pa 100% ang tiwala mo sa sarili mo, may lakas na dumarating galing lang sa pag-aayos ng katawan mo. Hindi mo man agad maramdaman, pero unti-unti, parang tinutulungan ka ng katawan mong i-remind ang sarili mong hindi ka maliit, hindi ka mahina, at may karapatan kang tumayo ng buo ang loob. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangan ng special skill para gawin. Hindi mo kailangan ng script o perfect na timing. Kailangan mo lang ipaalala sa katawan mo na present ka. Nakarapat-dapat kang nariyan, na hindi mo kailangan magtago. Ang simpleng adjustment sa kilos mo, pwedeng maging panimula ng mas malalim na pagbabago sa loob mo. Kaya huwag mong baliwalain ang paraan ng pagtayo, paglakad, at pagharap mo sa mundo. Dahil kadalasan, sa simpleng galaw pa lang, nagsisimula na ang pagbabago ng paningin mo sa sarili mo. Number 7, surround yourself with positive people. Isa sa mga hindi masyadong napapansin pero sobrang makapangyarihang bagay pagdating sa pagbuo ng confidence ay kung sino ang laging kasama mo. Totoo yung kasabihan na you become like the people you spend the most time with. Kasi kahit gaano mo gustong baguhin ang sarili mo, kung nasa paligid ka ng mga taong laging negatibo, mapanghusga, at paulit-ulit kang pinagdududahan, mahihirapan kang buuin ang loob mo.
Parang araw-araw kang hinihigop pabalik sa dating version mo. Yung version mong takot, tahimik, at puno ng alinlangan. Kapag araw-araw mong naririnig na hindi ka sapat, na baka mapahiya ka lang, na hindi mo kakayanin, darating ang panahon na kahit gusto mong maniwala sa sarili mo, magiging mahirap na. Kasi may ingay sa paligid mo na paulit-ulit kang kinikwestiyon. Doon nagsisimulang mawala ang tapang mo. Doon nagsisimulang lumabo ang tiwala mo sa sarili. Pero kapag binago mo ang environment mo, kapag sinimulan mong palibutan ang sarili mo ng mga taong marunong makinig, marunong magbigay ng lakas ng loob, at marunong magbigay ng space para matuto at magkamali, ibang klaseng confidence ang mabubuo sa'yo. Hindi dahil pinupuri ka lang nila, kundi dahil pinapaalalahanan ka nila kung sino ka at ano ang kaya mo. Lalo na sa mga panahong nakakalimutan mo na. Ang mga positibong tao, hindi lang sila cheerleaders. Sila yung mga tahimik pero tapat na presensya na nagtutulak sa'yo pasulong. Sila yung mga taong hindi mo kailangan suyuin para maramdaman mong tanggap ka. At ang pagiging tanggap, yan ang isa sa mga pinaka-solid na pundasyon ng tunay na confidence. Kaya kung gusto mong buuin ang loob mo, minsan ang kailangan mo ay hindi mas maraming kaalaman, kundi mas tamang mga kasama. Number 8, matutong tanggapin ang kabiguan. Isa sa mga pinaka-importanting hakbang sa pagkakaroon ng tunay na confidence ay ang kakayahang yakapin ang kabiguan. Madalas kasi, iniisip natin na para maging confident, kailangan laging tama, laging panalo, laging magaling. Pero ang totoo, ang tunay na lakas ng loob ay hindi nagmumula sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging handa mong harapin ang imperfeksyon. Ang takot sa pagkakamali ay parang tanikala. Kapag palagi kang natatakot magkamali, hindi ka gagalaw, hindi ka susubok, hindi mo mararamdaman kung paano umangat kasi iniwasan mong bumagsak. At sa pag-iwas na yan, unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili kasi hindi mo nakikita ang sarili mong lumalaban. Pero kapag natutunan mong tanggapin ang kabiguan bilang parte ng proseso, biglang nagiging mas magaan ang lahat. Hindi ka na masyadong nag-aalala kung ano ang iisipin ng iba. Hindi ka na sobrang tense sa bawat galaw. Hindi ka na nangangamba sa bawat pagkakamali. Kasi alam mong doon ka natututo. Ang mindset mo ay nagbabago. Mula sa ayokong magkamali, patungo sa okay lang magkamali, basta hindi ako hihinto. At doon nagsisimulang mabuo ang tunay na confidence. Hindi sa pagkapanalo, kundi sa kakayahang tumayo kahit ilang beses nang nadapa. Kapag niyakap mo ang kabiguan, nawawala ang pressure na kailangan mong maging perfect palagi. Nabibigyan mo ng space ang sarili mong sumubok, matuto at umunlad. Doon mo mararamdaman na kahit hindi ka perpekto, karapat-dapat ka pa rin magtiwala sa sarili mo. At kapag ganito na ang pananaw mo, hindi mo na kailangan ng validation mula sa iba. Ang kumpiyansa mo ay hindi na galing sa panlabas na papuri, kundi sa panloob na katatagan. Dahil alam mong kahit anong mangyari, kaya mong bumangon. At yan ang confidence na hindi basta-basta natitinag. Ang pagiging confident ay hindi kailanman tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka na kailanman kakabahan, matatakot o maduduwag. Ang totoong confidence ay yung may takot ka pa rin, pero pinipili mong kumilos kahit may kaba. Hindi ito resulta ng biglaang pagbabago, kundi ng paulit-ulit na desisyon na piliin ang sarili mo araw-araw. Marami sa atin ang lumaki na parang laging kailangan ng validation ng iba para maramdaman na tayo ay sapat. Pero sa totoo lang, ang tunay na confidence ay nagsisimula kapag na-realize mo na hindi mo kailangang maghintay ng approval ng ibang tao para maniwala sa sarili mo. Habang pinapabayaan mong ang opinyon ng iba ang magdikta ng halaga mo, patuloy mong ikukulong ang sarili mo sa loob ng pagiging mahiyain. Pero sa sandaling piliin mong bitawan ang pressure na kailangan mong maging katanggap-tanggap sa mata ng iba, doon nagsisimula ang tunay na lakas ng loob. Hindi madaling proseso ito. Minsan, mapapaisip ka kung may nangyayari ba talaga. Minsan, parang walang progress. Pero ang hindi mo napapansin, bawat hakbang, kahit gaano kaliit, ay bahagi ng malaking pagbabago. At ang bawat beses na pinili mong magsalita, magpakita, magpakilala, o manindigan,
kahit kinabahan ka, ay isang panalong hindi matutumbasan. Confidence is not a finish line. Ito ay isang journey ng pagtanggap sa sarili at pagpili ng tapang kahit hindi ka sigurado. At habang patuloy kang humaharap sa mga hamon, unti-unti mong makikilala ang bersyon ng sarili mong hindi mo akalaing posible. Isang ikaw na hindi na nakakulong sa hiya, kundi malaya, buo, totoo, at handang humarap sa mundo. Kaya saan ka man nagsisimula ngayon, tandaan mo, ang pagiging confident ay hindi para sa special na tao. Ito ay para sa taong handang maniwala sa sarili. Kahit unti-unti lang, kahit unti-unti lang. At kung napanood mo ang video na to hanggang dulo, ibig sabihin, handa ka na. Simulan mo na. Alam mo, hindi madali ang journey mula pagiging mahiyain hanggang sa pagiging confident. Pero ang mahalaga, nagsisimula ka. Kahit paunti-unti, basta tuloy-tuloy, panalo ka na. Kung sa tingin mo, wala ka pang tiwala sa sarili mo ngayon, tandaan mo, walang permanenteng mahiyain. Meron ng taong hindi pa natutunang maniwala sa sarili nila. At kung umabot ka pa sa parting ito ng video, isang bagay ang sigurado, handa ka nang baguhin ang sarili mo. So kung gusto mong mas marami pang ganitong content na makakatulong sa growth mo, don't forget to like, share, at mag-subscribe. At i-comment mo rin sa baba, ready na akong magtiwala sa sarili ko. Gusto kong makita kung ilan tayo dito na handang i-level up ang confidence. Kita-kits sa next video. At tandaan mo, confident ka, hindi dahil perfect ka, kundi dahil hindi ka sumusuko.